how to get his attention without fighting. Alam nyo mga kaibigan, aminin nyo man na hindi, isa sa pinakahinahabol natin dito sa mundong ibabaw ay ang atensyon ng mahal natin sa buhay or ng tao. Why? Kasi kapag nasa iyo yung atensyon, you feel like may halaga ka, may value ka sa kanila. You felt like nakakataas ka. You felt like mahalaga ka sa kanila or mahal ka nila or something na ang sarap sa pakiramdam. There's nothing wrong or walang kasalanan na makuha mo yung atensyon nila, but the problem here is yung approach mo kapag palaging yun na lang ang hinahabol mo or gagawin mo ang lahat like magsisinungaling ka na, maninira ka na ng ibang tao para lang makuha yung atensyon niya or aawayin mo siya para lang makuha yung atensyon niya, ay dun tayo nagkakatulo-talo. Kasi most of the time, dun nasisira ang relasyon. Kaya sa video na ito ay tuturuan ko kayo kung paano makuha ang kanyang attention without fighting or without doing anything stupid. you know, para kasi sometimes kapag mali yung ginagawa mo, mas lalong lalayo yan sa'yo. Mas lalong matatakot yan sa'yo. Kaya, proceed na tayo sa number 1 kung gusto nyo malaman. Okay, number 1 is that to know your situation. To know kung anong nangyayari sa'yo at sa kanya. Unang-una sa'yo. Bakit ka ba tigang ng kanyang atensyon? Baka needy ka? Baka clingy ka? Baka masyado ka ng greedy ng kanyang oras. And that's not good sa relationship. Hindi po pwede na sa relationship 100% sa'yo lang ang kanyang attention. Sa'yo lang ang kanyang time because unang-una sa lahat, may mundo na kakaharapin. Kailangan din natin ng pera, kailangan din natin ng ibang tao, kailangan din natin ng mga kaibigan. So, hindi pwede na 100% sa'yo lang ang kanyang attention. So, i-check mo yung sarili mo. Baka masyado ka lang talagang greedy ng kanyang oras. Sabihin na natin, of course, meron kang karapatan dahil mahal mo siya at mahal ka niya. Dapat yung ginagawa, pero be practical sometimes. Huwag maging masyadong makitid yung utak. I'm sorry, masakit itong sinasabi ko, pero kailangan mong malaman kasi hindi po yan maganda or hindi po yan tama kapag greedy ka na masyado ng kanyang attention at oras. Nakakasakal, okay? So, yun, ang alamin mo, yung sarili mo. Kung talaga ba na kulang ang kanyang attention, hindi kanya binibigyan attention, or talagang ikaw lang ang masyadong greedy ng kanyang attention. So, alamin mo din kung anong nangyayari sa kanya. Unang-una sa lahat, most of the time, kung walang third party na involved, busy yan sa trabaho. May bad day or hard time na nangyayari sa kanya, or wala lang siya sa mood, okay? Kasi not all the time ay may mood tayo makipag-usap sa taong mahal natin. Kahit mahal natin. Pero sometimes, nauumay din tayo. Napapagod din tayo. Kailan gusto din natin ng free time or ng self-time or ng me time. Okay, sana maintindihan nyo to. There's nothing wrong with that. Medyo masakit lang, even lalo na kung sensitive ka. But you need to understand na kailangan din natin ng me time. Or baka busy yan. May hard time or bad day or you know what I mean. Hindi maganda yung nangyayari sa kanyang paligid. So, alamin mo din kung ano ang nangyayari sa kanya. Kasi napakakalhaga na malaman mo why. Kasi dyan mo malalaman din kung kailangan mong ipaglaban pa ba ang relasyon nyo or hindi na. Kasi kung busy lang yan, merong bad day or hard time or hindi maganda yung nangyari sa kanyang paligid, yan yung pinaka kailangan niya ng comfort ng kasama na maglilift sa kanya, na tutulong sa kanya, na magmo-motivate sa kanya, at ikaw yon. Dapat dyan ka mas lalong lumapit sa kanya, even kapag medyo mainitin yung ulo, galit sa'yo, lumapit ka pa rin, humble yourself, and intindihin mo na lang. Kasi affected yung emotion niya, affected siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Are you getting it? Yan yung time na mas lalong maging mabait ka pa sa kanya, na mas lalong i-comfort mo pa siya. Are you getting it? Pero kung ang reason is that third party, meron siyang ibang kinabibisihan, kaya walang attention na nibibigay sa'yo, abay, ano pang hinihintay mo, kaibigan? Lumayo ka na. Ano pang hinihintay mo, kaibigan? Huwag mo na ipaglaban. Dinidiscourage na kita. Kasi in the first place, bakit ka matitigang ng attention kung yung attention niya ay nasa iba na? Alam nyo, naintindihan ko kayo kasi masakit. Pero sometimes, hindi palaging puso, utak ang gamitin. Utak. Are you getting it? So, number 2 na pinakadapat mong gawin ay to control your emotion. Kasi sometimes,
nabibigla tayo, especially kapag may nabalitaan tayo na hindi maganda or nagawa niya or naichismis sa'yo, is that aatakihin mo na siya ng mga masasakit na salita or makikipaghiwalay ka na sa kanya without knowing the real situation or hindi mo pinakalma ang sarili mo kasi most of the time, masasakit yung mga masasabi mo sa kanya. Most of the time, hindi tama yung mga sinasabi mo sa kanya. Most of the time, sumosobra yung nasasabi mo sa kanya. What if mali pala yung nabalitaan mo? What if mali pala yung assumption mo or yung hinala mo? What if hindi pala totoo? What if na misinform ka lang? So, hindi pwedeng ibalik yung mga masasakit mong nasabi. Are you getting it? So, matuto tayo na i-control ang ating emotion at hindi yung emotion natin ang kumokontrol sa atin. Huwag ganun. Kumalma muna, tumahimik muna, alamin ang totoong nangyayari bago ka mag-decide or magsalita sa kanya. Proceed na tayo sa number 3. Kung gusto mo na makuha ang kanyang attention ay to live a happy life. Alam nyo, napaka-importante ito kasi a happy life attracts someone's attention without fighting or without forcing them na ma-attract sa'yo. Kasi ang pagiging masaya or may magandang buhay ay mayroong itong positive energy na nire-release and alam natin, ang tao na-attract sa mga positive energies na yan. So, ang problema kasi sa atin, ayaw mo or pinili mo na maging masaya sa feeling niya lang or pinili mo sa puso mo, dinicide mo na magiging masaya ka lang kapag siya yung kasama mo, kapag siya'y nakikita mo na masaya, and kapag wala na siya is that hindi ka na masaya. Very, very wrong, kaibigan. Kasi most of the time, kapag yung kasiyahan mo or yung pagiging masaya mo sa buhay ay nakarely sa iba, most of the time you get disappointed. Kasi wala nang iba na mas makapagpapasaya sa'yo kundi ikaw lang, kundi ang sarili mo at si Lord. Hindi ko sinasabing hindi natin kailangan ng ibang tao. Of course, kailangan natin sila. Pero huwag mong i-rely sa kanila ang masaya mong buhay, ang buhay mo. Like for example, kung ang situation nyo is that naboboard lang siya or wala lang siya sa mood, imagine, kapag masaya ka or magpo-post ka din sa Facebook na namamasyal kayo or masaya ka pa rin, meron kang good time na gano'n na ginagawa. Imagine that, kapag makikita nyo kung anong effect sa kanya. Maybe magkakaroon siya ng kaba na bakit masaya siya hindi ko naman siya binibigyan ng attention. So, makikurious lang at alam mo ang curiosity, it leads to attention. Kasi kung nakikurious yan, hahanapin niya ang solusyon or hahanapin niya ang attention mo. So, nakikita mo na, be happy pa rin. Hindi ko sinasabing i-disregard mo siya o huwag mo siyang pansinin, but you should learn to have a happy life. Okay? Proceed na tayo sa number 4. Ipakita mo na mahalaga pa rin siya without being too needy. Especially kapag asawa mo yan, na ipakita mo na welcome pa rin siya, na mahal mo siya, na may pakialam ka pa rin sa kanya, but without being too needy or hindi yung fino-force mo siya na hanapin kanya or fino-force mo siya na mahalin kanya or fino-force mo siya na ibigay sa iyo yung kanya attention. No, iparamdam mo pa rin na mahalaga siya so that kapag dumarating siya sa iyo or kapag lumalapit siya sa iyo, is that mararamdaman niya pa rin yung peace of mind. Mararamdaman niya pa rin yung something na welcome siya sa iyo. And alam mo yung mga energies na yon is very important because we felt like home. Gusto natin mag-stay sa atmosphere na ganyan. So, paramdam mo pa rin na mahalaga siya sa'yo without being too needy. Okay? Kasi na tayo sa number 5 na dapat mong gawin. Matuto na magbigay ng space at maghintay. This is very important and most of you failed kasi walang patience sa inyo. Like for example, mainit ang kanyang ulo or nag-away lang kayo tapos hindi ka na niya pinapansin or wala na yung attention niya sa'yo, is that tinatadtad mo na siya ng napakaraming chat or text or tinatadtad mo na siya ng mga masasakit na salita. Hindi mo alam na bigyan ng space at maghintay na kumalma din siya, na tumahimik din siya or makapag-isip-isip or magre-realize din ng nangyayari sa inyo. Look, sometimes, learn to be patient. Huwag kang matakot, hindi yan agad maghanap ng iba. At kung naghanap man yan ng iba, it shows lang na hindi totoo ang kanyang pagmamahal sa'yo. Hindi authentic ang kanyang pagmamahal sa'yo. Trust me.
So, kung hindi authentic ang pagmamahal sa'yo, tapos authentic sa'yo, ano pang hinihintay mo? Leave. Ang point ko lang dito, matutong magbigay ng space at maghintay. At sa mga panahon na binibigyan mo siya ng space, medyo mahirap. Of course, ang gawin mo doon is that take time sa ibang bagay, maging busy sa ibang bagay, mag-spend ng oras sa mga skills, mag-develop ng skills, or sa mga ibang bagay. Kung saan medyo mailihis din yung focus mo at hindi lang palagi sa kanya. Nakakatulong yon para mas mabigyan mo siya ng space at makapag-isip-isip din at para makapaghintay ka din. Okay? Proceed na tayo sa number 6. Don't place yourself into the losing side. This is very important. Kasi a lot of you ay masyadong martyr na lantaran na nga lang na alam na ayaw na sa'yo, that he is not interested sa'yo, na ginamit ka lang, pero andun ka pa rin na naghihintay, umaasa, giging martyr. Look, don't put yourself into the losing side. Kasi palagi kang talo kapag ganyan. Wala kang magandang future. Wala kang mapupuntahan kapag ganyan. Sayang yung oras. Sayang yung panahon na ine-spend mo sana sa ibang bagay na may magandang epekto sa'yo, may magandang bunga sa'yo. Please, kaibigan, hindi ko po sinasabi na mali ka or kasalanan mo dahil nagmamahal ka lang naman. Pero sometimes, gamitin mo yung utak mo. Kapag ginagamit ka lang, kapag hindi ka pinapahalagahan, huwag mong ipagpilitan ang pagmamahal mo. Someone deserves that love more than him. Okay? Proceed na tayo sa number 7. Last but not the least, and this is very important, is that the willingness to walk away anytime na may hindi magandang mangyari o resulta. Kasi kung hindi mo i-set up yung mindset mo na mag-walk away, is that palagi ka pa rin umaasa at yung hope na yon, yung false hope na yon, is that yun yung magda-down sa'yo. Yun yung manghihila sa'yo, kaya wala ka pang nararating sa buhay. Kaya na-down ka pa, kaya nade-depress ka. Because you're not willing to walk away. Kung meron siyang iba, masakit man sa'yo, but you need to walk away. Kung ayaw na niya sa'yo, at kung ayaw kanyang bigyan ng attention, hindi naman siya busy. Wala namang ibang talagang dahilan, kundi talagang ayaw lang sa'yo or meron siyang iba, then, bakit ka pa umaasa? Ayaw na nga lang sa'yo. This is very hard. I know that. But sometimes, gamitin mo na yung utak mo. Dapat willing ka na mag-walk away kung ayaw na niya sa'yo. Huwag kong ipagsilsilan or ipilit yung sarili mo sa ayaw sa'yo. In that way, na-maintain mo yung dignity mo, yung respeto mo sa sarili mo, yung honor mo sa sarili mo, and para din sa'yo yan. Alam mo, napakarami pa dyan. Yes, alam ko yung iniisip mo ngayon. Marami nga dyan, pero walang katulad niya. Alam mo, kaibigan, huwag mong pahirapan yung sarili mo na umasa sa taong hindi ka naman pinapahalagahan, hindi ka naman talaga minamahal, wala naman talaga siyang pakialam sa'yo, hindi ginagamit ka lang. Please, sinasayang mo ang oras mo dyan. At kung iniisip mo na wala nang magmamahal sa'yo, sinasabi ko sa'yo, kasinungalingan yan. Meron at merong magmamahal sa'yo. And sometimes, you need to be careful kasi huwag pasok ng pasok sa relasyon kung for fun lang naman. Pumasok ka sa relasyon kung ready ka na ng pang forever. Relationship is not for fun. Relationship is a commitment, a long time commitment. So that's it for today's video. I hope na meron kayong natutunan. Maraming salamat and God bless.